At ang binigay ng aming po sa akin ay tungkol kay San Francisco. Dahil parang ito, aware naman kayo na sa buong simbahan, sa buong mundo, ay ipinagdiriwang natin ang ika-80 araw ng kanyang kamatayan. No? Sige nga, sino sa inyo magaling sa math? Anong taon, anong panahon nabuhay si San Francisco? Sino magaling sa math? Ang clue, 800 years na siya patay. Yan. Walang magaling sa math, magaling kumain. Magaling mag-dismiss. 2026 ngayon minus 800. 1200 o 13th century nabuhay si San Francisco. No? At yun na nga, kaya binibigay sa atin ng simbahan si San Francisco sapagkat napakalaki ng impact niya sa simbahan ng panahon iyon. Siguro maganda at ito ating to, pag uwi niyo sa bahay, kayo may magaling sa inyong mga computer, panoorin niyo yung buhay ng Francisco, ma-inspire kayo. Malaki ang impact ng buhay ni San Francisco sa simbahan. Kung bibigyan ko ng ilang mga bahagi sa buhay niya, siya ay tumalaban sa gera ng panahon yun, napakagulo. May gera, kaya ito sa San Francisco. Pagkatapos, nagpakita sa kanya sa panaginip ang Diyos na sinabi sa kanya, build my church. Build my church. Itayo mo ang ating simbahan. Ang ahalan ni San Francisco, literal. Kaya, sa kanilang bayan, dinamit na siya doon na ruins ng simbahan. Abay, hindi talaga nila kayo. Pato, naglalakay. Sige, sa metro. Pero, nung muling nagpakita ng Diyos sa kanya, sinabi niya, hindi literal, hindi physical, kundi ang simbahan sa buong mundo. Kaya mo, paano na tayo o nabuhay na muli ang simbahan simula sa panahon niya, tatlong bagay na nais ko ibahagi sa inyo ng tatlo. Peace, poverty, and preaching. So, that 3 P's. Ang gobyerno meron 4 P's. Tayo 3 P's. Peace, poverty, and preaching. Una, peace. Kapayapaan. Peace is not the absence of war. Peace is not the absence of conflict. Peace is not the absence of division. But peace is the presence of God. Peace is the presence of God. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kapayapaan ay hindi tahimik. Ang kapayapaan ay hindi yung walang gulo o walang away. Ang kapayapaan ay sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng mga away at divisyon, meron ng kapayapaan. Bakit? Sapagkat sumasaliyo ang Diyos. Sumasaliyo ang Diyos. Ito si San Francisco, sabi ko sa inyo, napakagulo ng panahon niya, pero hindi siya natitihati, hindi siya nangalampak, dahil na nagpapakita sa kanya sa panaginip ang Panginoon, at yun ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa kanyang buhay. Ano kayo ng application dito sa inyo, mga kapatid? Sige nga. Sa inyong samahan, ito ay pitong parokya sa bilang. Pitong parokya. Meron bang kapayapaan sa inyong samahan? O lagi na lamang ang gulo-gulo ng aming MCQ, lagi na lamang pakaya, lagi na lamang agawan sa schedule, hindi makasinto. Gusto niyo yung kapayapaan tahimik?
Gusto niyo kapayapaan walang gulo? Doon kayo tumira sa sementeryo. So, yun. Wala kayong makakaaway doon. Walang kukontra sa inyo. Pero, ano yung kapayapaan na andun ang Panginoon? Alam natin, sa anumang samahan, hindi na iiwasan yung mga gulo, yung mga hindi pagkakasundo, yung mga hindi pagkakaunawaan. Pero, hindi dadating doon sa puntos na dahil magulo, ay mawawala ang iyong kapayapaan. Bakit? Sapagkat kung naandun sa iyong puso at kalooban ng Panginoon, hindi ka mapabalisa, matatako. Kundi alam mo, maayos ang lahat. Alam mo, may mensahe ang Diyos. At alam mo, hawak ng Diyos ang lahat. Kaya, you still have peace within, despite divisions, despite yung mga hindi pagkakasundo, hindi pagkakaayos, na andun yung pagsisikap, ayusin, natural. Pero, huwag mawala sa inyo ang kapayapaan. Sapagkat, kung nasa inyo ang kapayapaan, kung nasa inyo ang kapayapaan, kahit ano pa nangyayari, lagi lamang nakapokus sa Diyos. Sa ating paglilingkod, laging nakapokus sa Panginoon. Kapayapaan. Yun ang buhay ni San Francisco sa kapayapaan. Katunayan nga, no? Sa kwento ng buhay ni San Francisco, pumunta siya, hindi ko maalala kung saan, pumunta siya sa mga Muslim leaders. That was unthinkable during his time. Dahil talagang kung panahon yun, makaaway, Kristiyano at sa mga Muslim. No? Pero ano ginawa nito si San Francisco? Nagpunta siya doon sa mga Muslim. At talagang sinasabi niya magkaroon ng pagkakasundo, magkaroon ng pagkakapagalaga na lahat naman ay alam ng Diyos. Lahat naman tayo talaga ng tao, dahil ng Diyos. At ano sabi ng Muslim, hindi nagalit sa kanya, ang sabi ng Muslim, kung lamang magkakaroon ng 5 San Francisco, kung lamang magkakaroon ng 5 Francisco sa buong mundo, sigurado magkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo. So you see, kahit ito mga Muslim, kinilala si San Francisco bilang disipulo ng kapayapaan. Hindi kaaway, hindi katunggali, dahil Kristiyano, tapos sila ay Muslim, kundi kaisa sa bumubuo ng kapayapaan. Kaya nga, ganti, hindi kayo magkakaaway, kundi magkakapatid. Always seek the common ground. Laging hanapin, ano ba yung pwede natin mapakasunduan? Sa halip na ang binibigyan ng dinay, ano ba yung pinagkakaguluhan? Ano ba yung pinagkaawayan? Kundi, ano ba yung pwede magbuklod? Ano ba yung pwede magbigay sa atin ng pagkakaisa at kapayapaan? Peace. Second, poverty. Poverty. Poverty doesn't mean lacking in material things. Poverty means detachment from material things and attachment to God. Detachment from material things and attachment to God. Kapag babalikan ulit natin ang buhay ni San Francisco, si San Francisco galing sa napakayamang pamilya. Yung kanyang ama ay merchant at kinikilala sa kanyang bayan. Talaga mayaman. Nagnenegosyo. Pero nung nakita ni San Francisco yung tawag sa kanya ng Diyos,
nagsabi siya sa kanyang ama. At galit na galit yung ama. At sabi niya, itatakwil kita. Tatakwil kita. Dahil ang gusto ng ama, pagpatuloy bilang sundalo sa Francisco. At tumulong sa kanyang negosyo, pagpapalago ng negosyo. Itatakwil kita. Wala kang mamanahin sa akin. Yung sabi ng ama. Alam niyo ginawa niya sa Francisco? Dahil kita na niya yung tawag ng Diyos. Pati yung damit na suot niya, hinubad niya lahat. Hinubad niya lahat. Binigay niya sa kanya ng ama. Doon sinabi niya, wala ako pangahaling anumang mabibigyan, ngunit lahat ay galing at biyaya ng Diyos. Tama-tama sa ating mabuting balita, yung sinabi ngayon, napakalingaw, napakaganda. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niyang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng kapalag-isa, hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. At sa panahuli, sinabi ulit dito ni Jesus, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa iyong kakaling inumin darating sapagat ang mga bagay na kinahuhuliman ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan niyo ang lahat ng ito. Pagsumakitan ninyo ng hinit, lahat, higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at ang buhay ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi ibig sabihin ng pananalitan ito ni Jesus na tayo maging mahirap. No? Hindi kalooban ng Diyos ang kahirapan. Hindi kalooban ng Diyos. Katunayan, ano sabi ni Jesus? I have come to give you life, life in its fullness. Kalubusan ng buhay. Hindi kalooban ng Diyos ang isang tao naging kahos sa buhay. Hindi kalooban ng Diyos ang mga taong hirap na hirap at sasabihin ay pinagpala kayo dahil kayo hirap. Hindi. No? Kundi ang sinasabi pagdating sa poverty ay yung tayo'y nagtitiwala sa Diyos. Sapagkat yung sinasabi ni Jesus sa mabuting balita, alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Kaya nga, detachment from material things, but attachment to God. No? Kahit ikaw ay may kakayahan sa buhay, hindi yun ang buhay mo. Kundi kahit may kakayahan sa buhay, kinikilala mo na lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. Lahat ng ito ay galing sa Diyos. That is poverty. No? Diba sinasabi din sa Beate George? No? Poor in spirit. Ang poor in spirit, hindi dahil kayo mahirap kaya kayo mapalad. Ang poor in spirit ay mapalad ka dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Kaya yung nangyari kay San Francisco, hinubad niya lahat, umalis siya, at nabuhay siya doon sa bundok. Nananalangin, nagtinilay, at yun nga akala niya na literal. Kaya nga, yung kanyang samahan, dumami ng dumami, ang tawag doon Mendicant Order, kasama ni Santo Domingo, yung dalawa, Franciscans at Dominicans, Mendicant Order, nabubuhay lamang sila sa paghihingi sa mga tao. Bakit? Sapagkat nagtitiwala sila, hindi sila bababayaan ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sa inyo, bilang Lectors and Commentators Guild, nabibigyan pa natin ng pagpapahalaga higit sa lahat ang ating buhay spiritual na ibig sabihin ay daan doon. Yung iyong tiwala sa Diyos.
na andun yung pagsampalataya mo na hindi ka papabayaan ng Diyos dahil ikaw ay naglilingkod sa Diyos? O nagiging hadlang pa ang ating kung ano mang bagay na meron tayo, mga material na bagay, para tayo ay makapaglingkod ng lubusan sa Panginoon. Kaya yung panawagan sa simpleng mamumuhay, alam niyo sa mga pare, sinusubukan namin yan sa araw ng ordinasyon, sa religious life, ang tawag nila doon poverty. Sa diocesan, kalaya ko, hindi poverty nila pag doon, kundi simple living, o simpleng pamumuhay. Ang dahilan, makita namin na hindi naman sa atin nakadepende ang lahat, kundi lahat naman ay nakadepende sa Diyos. At kung ano meron kami, kung ano meron na kayo, ay yun ay biyaya ng Diyos na dapat ipagpasalamat. Kaya, yung dasal na Ama namin, dasal natin araw-araw, yung ikalawang bahagi, di ba? Sinasabi lang, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw na ito, araw-araw. Hindi sinasabi, bigyan mo kami ng pagkain sa buong linggo, sa buong buwan, o sa buong taon. Kasi ano sabi ni Jesus? Huwag mo alalahanin yung kinabukasan. Ang dami mo nang kinaalala ngayon, yun ang iyong tumunin. At yung bukas sa kamuharapin. Maaaring sa atin, para namang hindi praktikal, yung ganong bagay. Dapat paghandaan yung bukas. Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon, tama, paghandaan yung bukas, pero hindi nawawala yung iyong pagtitiwala sa Diyos. Nag-ibig sabihin ay totoo, meron tayong hinaharap sa kasalukuyan, pero naandun pa rin ang pagtitiwala ng Diyos na kahit yung bukas, ibibigay pa rin ng Diyos ang ating pangangailangan. At yun ang nangyari kay San Francisco. Nagutumba sa San Francisco. Dumami ng dumami ang kanyang mga miyembro. Pero nagutumba sa San Francisco. Hindi. Dahil nagtiwala sa Diyos. Kaya poverty is detachment from material things and attachment to God. Pero hindi sinasabing maging may kahos sa buhay. Maging kalunos-lunos ang buhay, hindi yun. Kundi kung ano man ang katatayuan mo sa buhay, lagi kang magtiwala sa Diyos. Lagi kang umasa sa Diyos na siya pinagkagalingan ng lahat ng bagay. At pangatlo, peace, poverty, preaching. Alam ba ninyo, si San Francisco, hindi naman yan pare. Hindi pare si San Francisco. Tinatawag nga siya na mag-ordain bilang pare. Pero ano sabi ni San Francisco? Hindi ako karapat-dapat sa tawag na yan. At sa kanya napakalaking grasya ng Diyos yung maging pare na nag-aalay ng misa. Kaya, nanatiling brother itong si Francisco. Pero sa kanyang pananatiling brother, talagang kita sa buhay niya na isinasabuhay ang salita ng Diyos. Isinasabuhay ang salita ng Diyos. Kaya very famous yung sinabi niya, sinubo niya ang kanyang meron na siya mga followers. Sinubo niya, at sabi niya sa kanyang followers, go and preach the Word of God. Use words
if necessary. No? Go and preach the Word of God, but use words if necessary. Ang akala natin, kung sinabing preach the Word of God, ay di, magsasalita ka, magbukod ka sa Bible, magsasalita ka tungkol sa kabutihan loob ng Diyos, sa kanyang awat-awat. Hindi. At ni San Francisco, sabi niya, mag-aral kayo. Pero, magsalita kayo kung kinakailangan. Anong klaseng pangangaral yun? Anong klaseng pangangaral yun? Ibig sabihin, mangaral ka sa pamamagitan ng iyong mabuting halimbawa. Sa pamamagitan ng kanilang simpleng pamumuhay, sa pamamagitan ng makita ng mga tao na sila'y umaasa sa Diyos. Yun ang kanilang pangaral. Preach the Word and use words if necessary. Ito yung mahalagang bagay para sa inyo dahil you proclaim the Word of God. Kung tayo nagdiriwang ng misa, lahat kayo nagpapahayag ng salita ng Diyos. No? Pero ang kahalagahan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi yung masabing, sister, brother, ang galing mong pumasa. O sister, brother, ang ganda ng boses mo, malinaw. O sister, brother, ikaw ng honor. O, ikaw ng valedictorian, ikaw the best dito sa lektor. O, sister, ang galing mong commentator. Hindi pa mali-mali. O, pero hindi yun. Hindi yun. Palagi na akong sinasabi din yan sa inyo. Ang pangangaral ng salita ng Diyos na inyong pinapahayag sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Through good example. Ilang taon na kayong nagse-serve as lecture commentator? No? Di ba, bago lang? Di ba, 10 years o baka 20 years siguro o matagal na, no? Pero ang tanong ay sa inyong pagpapahayag ng salita ng Diyos, meron namang pagbabago na nangyari sa inyong buhay. No? Ang salita ng Diyos ay buhay. Alam natin yan, tinuturo sa inyo. Hindi yan yung nanggaling lamang 2,000 years ago, pangaral ni Jesus na mga apostol, na inuulit-ulit lamang natin ngayon. Hindi. Kundi ang salita ng Diyos ay buhay. Nang ibig sabihin, hanggang ngayon, ito ay may epekto sa buhay ng tao. Ito ay nagdadala ng pagbabago sa buhay ng tao kung lamang pagdinilayan, pag-iisipan ito. Sapagkat nakikita ito sa buhay ng tao. Ibig sabihin, the Word of God affects change in the life of the person. You just don't proclaim the Word of God, but it should bring changes, even conversion to you. Kaya, di ba sasabihan kayo ba yan? Si sister. Hindi, maraming nabasa. Gusto pa nila babasa siya ng prekokasyon. No. At meron din naman yan. No. Wag na ano sa atin, doon sa ating career, doon sa ating face. So, tignan mo, napakasama ng kami. Number one, chismosa yun doon sa atin. Kaya pala magaling magsalita, chismosa pala. No. No. Kaya, yung epekto, meron pang epekto ang salita ng Diyos
na aming pinapakaya. Hindi naman kayo nangangarap kagaya ng pare, pero kagaya ni San Francisco, no? Mangaral kayo at gumamit kayo ng salita kung pinakailangan. Mangaral kayo sa inyong kapitbahay, sa inyong mga kaibigan. Hindi yung pabasahan nyo ng Biblia, hindi yung nasa ulo yung salita ng Diyos, kundi mangaral kayo dahil nagbibigay kayo ng inspirasyon at mabuting halimbawa sa inyong kapwa. Yun ang isang napaka-sakit na makita mo kung talagang pagtitilayan mo, tititipin mo, lumasabi sa iyo, ikaw ay nagpapahay ng salita ng Diyos, pero malayo sa buhay mo naman ang iyong pinapahayag. Ibig sabihin, napaka-plastic naman yung tao niya. Nagsaser, pero kita mo. Nagpapahay ng salita, pero kita mo. Hindi naman niya na isa sa buhay ang kanyang pinapahayag. Kaya maganda na inyong matingnan. Kayo ay magkakaroon din ng inyong, kung kayo nagkaroon na ng renewal, sa inyong parokya. No? Maganda din sana, bago kayo mag-renewal, tingnan mo sa sarili mo. Tingnan mo sa sarili mo. Sa hinabang-haba ng taon na ulit to, ano na naging epekto nito sa buhay ko. So, hinabang-haba, ano na yung salita ng Diyos na sa buhay ko. At nakita ako ay nagpapakita ng mabuting halimbawa. Nakita ng kapwa ako nagpapakita ng mabuting halimbawa. Sapagat yun ang talagang mahalaga. Kaya hindi mo sasabihin itong paglilekto o komendito, trabaho lang, walang personalan. Mali. Hindi yung paglilektor ay trabaho lang, walang personalan. Mali. Kundi ang paglilektor ay personalan. Personalan. Sapagkat ang hinihiling natin sa ating paglilingkod, pagpapahin ng salita ng Diyos, lumalim ang ating personal na ugnayan sa Diyos. At sa paglalim ng ating personal na ugnayan sa Diyos, makapagpakita tayo ng mabuting halimbawa sa ating kapwa. So there should be no dichotomy between faith and life. There should be no dichotomy between your life in the church and your life outside the church. Hindi dapat mangyari iba yung buhay ko sa loob ng simbahan. Ako'y lektor, ako'y nagpapakamanan. Pagkatapos, paglabas ko ng simbahan, hindi na ako lektor. Hindi na ako lektor. At gagawin ko na ako ng gusto ko. Hindi hinahati yun. Hindi, walang dichotomy na manahati ng buhay, simbahan, at buhay sa labas. Yung buhay pananampalataya at buhay sa araw-araw. Kundi, ang tunay na naglilingkod sa Diyos. Yung kanyang paglilingkod na ginagawa ay nakikita sa kanyang gawa sa araw-araw. Sa araw-araw. At yun na marami din. Lagi ko na rin nagpapanto sa inyo na marami din ito sa mga Katoliko. We become saints on Sunday. We become saints on Sunday. Bakit? Pupunta ka ng simbahan. Magdadasal. Papakamanan. Tatanggap ng Panginoon. Katawan ni Kristo, mabuhay pa ang mata. Para sumagot ng kami. Oh. We become saints on Sunday. We become devils
on Monday. Oh, they become devils on Monday. Why? Kasi na, pinaghihiwalay mo yung iyong pananampalataya, yung iyong buhay simbahan sa buhay mo sa labas. Kaya para mga, may pakailan sa akin ng Diyos, ngayon, dahil linggo, pag dami na pinapasa doon sa Bible, wala nakalang sa akin ng simbahan, wala nakalang sa akin ng Diyos, ito'y buhay ko na. Nasa ng preaching natin, pagka gano'n, we do not witness with our faith, hindi natin nasasabuhay. At kaya naging malaki ang impact ni San Francisco dahil hindi siya pari, pero talaga na isang buhay niya ang pananampalataya ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay, poverty, sa pamamagitan ng kapayapaan na ipag-asundo kahit sa mga Muslim. Sa pagtitiwalang lahat naman ay mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, itong ating 800 years death anniversary ni St. Francis. I will encourage you to watch the movie Francis, no? Hindi nyo lang makaganda. No? Let us try to reflect on these three things: peace, poverty, and preaching. No? Yung kapayapaan pagmula sa atin na maging matibasay ang kalauban sa kabila ng lahat na nangyayari. Hindi ikaw ang pagmula ng gulong away, kundi ikaw ang magsimula ng kapayapaan. Poverty, ikaw ay ma-attach sa Diyos, mag-detach sa magaling na bagay. Kahit anong katatayuan mo sa buhay, ang mahalaga, kinikilala mo na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat. At lahat ay biyaya ng Diyos, every is grace. At yung pangatlo, sa mga mong paglilingkod sa simbahan, ikaw ay nakakapangaral sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Sapagkat yun ang sinabi ni San Francisco, preach the word of God. Use words if necessary. Pakayin mo sa lugar mo. Magsalita ako ng kailangan. Kaya nakikita sa lahat, magpakita ng halimbawa. Makita sa loob ng 10 taon, 20 taon ka na nagsaserve na may epekto sa iyo yung pagpapahayag mo ng salita ng Diyos. May epekto sa iyo napakatagal mo lang naglilingkod sa simbahan. Nagkaroon ng pagbabago sa iyong buhay at sa pamamagitan ng iyong halimbawa, nakahikayat ka pa ng iba para lumapit sa Diyos at maglingkod sa Kanya. Nawa mga kapatid, tatlong bagay nito, peace, poverty, and friendship, ating pagnilayan. Patuloy na yung buhay ni San Francisco, makikita niyo yung impact niya sa simbahan sa buong mundo na nagkaroon ng pagbabago dahil sa Kanya. Ang Diyos ay laging nagsusuko ng tao. Hindi kinakailangan sa Papa, Obispo, Pari, kahit lay people, laging nagsusuko ng tao to renew His church. Kapag talaga nagiging pagulo ang mundo, meron at meron sinusuko ang Diyos para magkaroon ng pagbabago, ng renewal sa ating simbahan. Nawa, tayo din lahat, pagmulan ng pagbabagong buhay ng ating kapwa sapagkat nakikita sa atin ang mabuting halimbawa. Amen? Amen. Pagpalain